Ayun. So, good evening guys. Ngayon po ay Tuesday, July 14, 2026 at nandun pa rin yung index natin. So, lumalaban siya sa 6,256.02, negative 0.15% lang. And then, meron tayong 229 million na net foreign buy kahit papano dito po sa market natin. Ayan. Pero, konti lang yung mga gumalaw for today's trading, yung mga may volume. Karamihan dyan is mga penny stocks, yung mga nakita natin na merong mga pitikan na galawan naman. Okay? So kung mapapasin mo, yung tema ng market natin, yung mga gumalaw for today's trading natin is related sa oil, sa energy, ayan, andyan si Petron, si SCP, di ba, SPNEC, at saka si PXP natin. So, 'di ba parang ongoing na naman yung gera-gera ng ng US at saka bandang Iran. Kaya ganyan po yung nakikita natin na galawan po ng ating market for today's trading natin. Okay? So dahil diyan sa gawa ni Donald Trump na naman, so namumula yung US market kasama yung kanilang futures. So ganun din sa European stocks at saka majority ng Asian stocks natin, medyo mapula din po yung kanilang mga galawan. Tapos sa cryptocurrencies natin, hindi pa rin siya nakaka-recover, no, pero nasa 63K lang yung yung Bitcoin, yung price ng Bitcoin natin. Kahit paano nag-steady naman siya. Okay? So dito sa Philippine markets, pag-usapan natin yung mga trending stocks ng una sa listahan natin, si Petron Corporation. So nag-up po siya ng 6.44%. So parang overdue sa bounce na rin to, no? Kasi nasa ilalim to. Meron siyang 648K net foreign sell. Tapos si ABA, ito nag-breakout sa MA100. Nag-close siya ng 6.25%. Oh, may konting galaw. And then, meron siyang 779K net foreign buy. Tapos si ABS-CBN, ayan, buhay pa nga rin. So, yun pala, may isang balita pa. So, ito na yung pinakabalita ni ABS-CBN. Gusto pala siyang i-acquire pinag-aagawan niya siya ni Pangilinan, MVP, no? Tsaka si Ramon Ang. So, gusto nilang i-acquire yung ABS-CBN. Ayan. So, yun naman pala. Kaya pala siya bigla na buhay. And then si PXP, sa mga oil yan. So, nag-close po siya ng 3.25%. Meron siya 3.K net foreign sell. Si SCP, mga energy related. So, nag-up nga po siya ng 3% din. Meron siyang 9.69 million net foreign buy. And then si SPNEC, maganda rin yung setup niya. Nag-up siya ng malit lang, 2.74%. And then meron siya 1.6 million na net foreign buy. Okay? So kahit paano meron tayong 200 million na net foreign buy dito sa market. Disclaimer pa rin sa mga bago sa channel natin. As usual, yung review po natin is for education purposes lang po to. So kung gagamitin to as a reason para mag-buy, sell, or hold ng stocks, may risk po kasi na involved sa market. So due diligence na lang po kung anong stocks yung gusto mong bilhin. And then follow mo lang po ako as usual dito sa ating Palabi Trader na YouTube channel. Subscribe ka lang para updated ka sa reviews or kung gusto mo join ka dito sa trading group naman natin. Okay? So yung mga nakasubscribe, as usual, maraming salamat sa mga viewers ng reviews natin. Mga company reviews, check mo na lang yung ating sample trade sa market, mga basic indicators, uh, yung mga risk management natin, and basic learning sa PSE market naman. Okay? So double check mo na lang po yung mga yan. And then sa crypto, follow mo lang po ako dito sa ating Palaboy Trader Crypto ko to para sa mga crypto-related vlogs. Social media, Facebook account na Palaboy Trader. Follow mo na lang po para updated ka sa mga posts or dito sa Facebook page. Yan. Budagi Peak, yung mga articles natin sa local market. Check mo na lang po yung mga nandyan. Hindi pa tayo nakapag-upload ulit. Tagal kasi bumalik ng foreigner sa market. Tapos sa Twitter, wala pang summary si Philippine Stock Exchange pero masipag si Star Alliance Securities. Ang dami niyang posts dito. So net foreign buy tayo ng 230 million. And then yung mga binili ng foreigners, ICT, BPI, AUB, Meralco, DMC.
Yung mga binenta, sina URC, SMPH, SMBDO, at saka si Jollibee naman. So, yun yung mga big caps natin. Ano tong galaw na to? Meron siyang si Star Alliance. Eh. Hindi ko alam kung kaninong broker to. So, foreign activity, makita mo dito. So, net foreign by CICT na naman pala. Maganda tong summary na to, 390 million. Okay? So, makita mo dito kung sino yung mga binili ng mga foreigners. So, makita mo sa ibang blue chips, mahina pa rin, di ba? 30 million lang. Samantalang si ICT, araw-araw yata natin nakikita to na 300 million yung net foreign buy. Okay? So, yung mga most active natin na stocks, sina Pure Gold, no? PEL, BPI, Metrobank. Tapos sa mga losers to, no? Pero maliliit lang naman yung loss nila. Si AC lang to, negative 2.11%. At saka si Bloom pala after ng spike niya kahapon, negative 2.59% naman siya. Okay? So mga ka-plus, ayan, DG Plus, tignan natin bukas to. Joins Brazil biggest regulated betting industry group. Ayan. So nakapasok na rin siya sa Brazil. So Razon completes Malampaya takeover with Dennis Uй's stake acquisition. Ayan, binenta na ni Mr. Dennis Uy yung kanyang Malampaya Gas. Ayan. Okay? Tapos, ito yung pinaka-summary ng index. May summary din si Star Alliance. Kanino broker to? Okay. So, based dito sa Galawan, Mapulasi Property, negative 0.74%. And then, Konting Verde, yung mga ibang indices na market natin. Okay? So, SM Prime, the acquisition of completes the acquisition of 99.7 outstanding capital stock in Nagtahan Properties. Ayan. Share buyback SMPH, SM, tsaka si Fruit, top gainers. Ayan, tingnan natin mga gainers natin. Ayan. So, ayan, sina Aba, Petron, ABS 4%, Fruit, nagising si Fruit, 3% na Galawan. And then, yung mga losers naman, ayun, binawian na si Certec. Pahinga muna. Ayan. So, nag-drop siya ng 7.27%, OPM 7.14, mga penny stocks yan. GGS, malaki yung drop minus 3.19, CNPF minus 3.12%. Okay? So, po yung mga losers plus, tignan natin bukas yung balita na yan. Manila Water shifted more facilities to the expanded retail aggregation program. JT Cap secured A investment credit rating. Bloomberry shares jumped 22% after investors welcome the launching of its new Fanalo Max. Yan, yung sinasabi natin may bago siyang app. Okay? Tapos, Meg Embrits, okay, nagbenta siya ng shares. Bloom launches pure online gaming platform. Panlaban niya kay Plus. And then, PTT, ano meron dito? Statement of Beneficial Securities. So, US launches fresh strikes on Iran after Trump warned we're going to hit them very hard tonight. Ayan na naman ang gulo ni Donald Trump. Kaya flip-flop yung galawan ng market. Black sale, Robinsons Retail. So, J Holdings purchase of RRHI common shares covering 21% outstanding capital stock. So, via block sale at, ayan, yung presyo, 48.3. Yan ba yung yung huling price natin kay Robinsons Retail. Okay, so Mtera ni MVP, yung closing natin sa US market, mapula kahapon. Jollibee, may mga bumili ng shares. Tapos Security Bank, refinance 17.4 megawatt solar power plant in Bataan. Mtera starts testing. Markets are bleeding tech Nasdaq 100. Ito yung nag-drop yung IPO ni SK Hynix sa Korea. Kung napansin niyo isang araw, 'di ba sabi natin nag-drop yung market nila ng 8%. So parang hindi successful yung IPO ng isa sa mga biggest companies nila doon. Okay? So yun lang yung mga balita. Patalasas ulit yung Patreon channel natin. Yung mga gusto ng guide sa trading sa Philippine markets, sali lang po kayo dito sa Patreon natin. Okay?
So, punta tayo dito sa index. So, tulog pa rin yung mga yung mga blue chips natin. So, 6,300, 6,000 to 6,300 pa rin yung trading range. Eh, and hindi pa natin makita yung momentum na market. Wala pa rin, no? So, palipat-lipat pa rin yung mga nagtitrending na stocks natin. So, nag-close tayo yung 6,056, 6,256, negative 0.15, and then meron tayong at least 200 million na net foreign buy. Okay? So, nakita natin yung mga winners and losers kanina, pero yung mga pag-usapan natin, si Petron, nag-up kasi ito nag-breakout 6%, si ABA, breakout sa MA 100, ayan, parang kay Bloomberry, 6.25, si ABS-CBN, buhay, yun naman pala, may balita, ayan. So, yun na, yung balita natin, di ba? Yung mga gusto mag-acquire. Si SCP 3% and APX 2.93%. Okay? So, mabagal yung internet natin. Ayan. So, okay na. So, losers, nakita na rin natin. Balik tayo dyan and pag-usapan natin yung galawan dito sa global markets naman. Okay. So, based dito sa galawan sa global market, so makita nyo mapula si futures. Okay? So, mapula. S&P, negative 0.19. Dow Futures, negative 0.89. And then Nasdaq, positive 0.39. Pero mapula kahapon. European stocks mapula. And then majority ng Asia is mapula. San si Korea? So nag-up siya pero malit lang, no? 0.73%. So hindi ganun kaganda yung galaw nitong si natin, Korea. Okay? Okay. So yung cryptocurrencies naman natin, so based dito sa galawan, um, okay, bumaba pa nga siya. 62K na pala si Bitcoin. Okay, laglagan na yung mga alaga natin. Ethereum 1.7K, BNB 570, si XRP 1.07, si Sol 75 ulit, and then si Dodge 0.07. To si Dodge ang hindi makarecover yung pinaka price action natin sa kanya. Okay? So balik tayo dito and pag-usapan natin yung mga trending stocks. Okay, so nahin po natin si Petron Corporation, finally nasama natin sa trending stocks. Ayan, medyo pumitik siya kanina. So nagre-retest siya malapit dito sa taas natin, no? Kasi maganda yung galaw niya. MA 100 na lang. Yan, sakto. Sa mga resistance areas. Okay? So pa-recover na, nag-reverse na yung kanyang pinaka-direction. So ito yung range natin at hindi pa naman siya overbought. So maganda yung RSI level. Yan. Okay yung level ni Petron kasi magmamahal na naman yung gasolina. Ayan, nabuhay siya ulit. So nag-close po siya ng 2.48, 6.44% up and then 600K net foreign sale. Okay, next na nagising si Aba. Hanap-hanap tayo ng mapupwestuhan. Ayan, kaka-breakout pa lang naman. Ayan. Hopefully maging kagaya ni Bloomberry kasi nag-breakout. Tapos next na resistance areas natin. Okay? Halos mag-close the gap na rin pala siya dito, no? Last time. Sabi ng kaliwa. So overbought siya ng konti, 70.07 pero hindi masyadong obvious. Tapos maganda yung niya eh. Maganda yung pasok ng volume. Nandiyan yung mga traders natin sa market. Okay? So, nag-close siya 0.34, up siya ng 6.25% and 700K net foreign buy. Next, ABS-CBN, ayun naman pala si ABS. Meron palang bumili ng pinaka-price ng natin, ng gustong bumili pala sa kanya. Ayan. So, okay, maganda yung galaw niya. Okay, pwedeng pumitik pa ulit dito, no? 4.12, although Dow G yung kadila natin, lalagyan natin siya dito sa range na to. Ayan, hopefully, pero malaki yung chance. Kasi kalalabas ng balita, di ba? So, may bibili.
Ang tanong, magkano yung presyo? So, nag-close siya 3.68, 4.25%. Hindi na kaya yung technical to. More on ano to, sentiment. Okay? So, maganda yung sentiment. Next, PXP. So, nabuhay na naman sila. Okay. So, based dito sa, naku na, ano pala itong si PXP natin, na Dow G. Ayan. So, anyway, hindi ko napansin yung candle niya. So, nag-resist siya dito sa 2.68. So, tingnan na lang natin bukas. Dow G pala to. Sinilip ko lang kasi yung, ano eh, yung mga gains ng mga merong volume. Ayan. Okay. So, anyway, pabalik yung RSI. Hindi pa ka-convincing pala yung kandila. So, tingnan natin kung matuloy itong ascending triangle na nakikita natin sa kanya. Okay. So, nag-close siya 2.54, up siya 3.25%. And then 3.54K net foreign sell. Okay. Next, SCP, so power companies related sa oil. So, nag-bounce naman siya malapit dito sa MA 100. Okay, tignan natin kung makabalik to. So, dito muna yung range natin dito sa previous support niya. Tignan natin kung makarecover siya dyan sa area na yan. Hopefully, tapos na yung scare doon sa ano yung mga bagong players na papasok. So, pero medyo bearish pa rin yung ano, RSI level natin. Okay? So, nag-close siya 26.7 plus 3.09% and then 9 million net foreign buy. And lastly, energy company ulit, SPNEC. Kumusta kayo yung mga may solar ngayon? No? Malakas pa rin ba ang ano, charging? Kasi puro ulan, di ba? Hindi na ako pinapawisan sa ano, sa biyahe pag nagbibiyahe kasi malamig yung ano, yung panahon. Okay, so ganyan din yung range natin. Diyan muna sa bandang baba si SPNEC bago dun sa taas. Pero maganda yung setup niya. So nag-recover siya. So nag-close ng 1.5, 2.74% and 1.6 million net foreign buy. So pataas lahat ng indicator, RSI at saka MACD formation naman. Okay? So, yan yung mga lumabas na maganda yung galawan sa market natin. Hopefully, mabuhay pa yung iba. Pero kulang pa rin tayo. Kulang pa rin sa net foreign buy yung majority ng blue chips. Okay po. So, yun lang muna yung ating review. Bago tayo close, please don't forget to subscribe ulit dito sa ating Palabong Trader na YouTube channel. Join ka lang sa group guys kung gusto mo ng guide. Crypto ko to, follow mo na lang. Facebook account, follow mo na lang po ako dito. Facebook page, Bodega Pig, Twitter, and Patreon sa mga gusto ng guide. Sali lang po kayo sa group natin. Okay? So, yun lang. Maraming salamat. Kita ulit tayo bukas.